Ako si Eugene, isang security guard sa isang gusaling pang-opisina sa Makati. Gabi ang shift ko, kaya sanay na ako mag-isa sa tahimik at madilim na paligid. Wala akong iniisip na multo o kababalaghan. Hanggang sabay nakita ako sa CCTV na hindi ko makakalimutan. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo ako sa guard station at binabantayan ng mga CCTV monitor. Karaniwan, wala akong nakikitang kakaiba. Pero nang lumapit ako sa pid ng ika-5 palapag, may napansin akong gumagalaw. Isang babae, nakaitim, nakatayo sa hallway. Napakunot ang noo ko. Wala namang empleyadong dapat naroon sa ganitong oras. Agad akong sumilip sa logbook. Walang nakaregister na overtime worker. Kinuha ko ang radyo ko at tinawagan ng kasama kong guard sa kabilang gusali. Patrick, may tao ba sa 5th floor? Wala ka bang nai-report na empleyado? Tanong ko. Wala pre, bakit? Tignan mo yung CCTV mo. May babae ron, naka-black dress. Ilang segundo siyang natahimik. Wala akong nakikitang babae pre. Napatingin ako ulit sa monitor. Nandun pa rin siya, nakatayo, hindi gumagalaw. Bigla akong kinilabutan. Bakit niya hindi nakikita? Huminga ako ng malalim at nagdesisyong puntahan ng lugar. Sumakay ako ng elevator at bumaba sa ika-5 palapag. Tahimik ang hallway. Walang kahit anong ingay maliban sa mahina kong mga yabag. Naglakad ako papunta sa dulo ng pasilyo, kung saan nakita ko siya sa CCTV. Wala. Pero may kakaiba akong naramdaman. Parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumingon sa salamin sa tabi ko. Doon ko siya nakita. Nasa likod ko. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kabilang gusali at sinabi ko ang naranasan ko sa kasamahan ko. Pagdating ko, ikwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari, pero hindi siya naniwala. Doon na lang ako nagpalipas ng oras sa station niya hanggang mag-umaga. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Ryan, isang security guard sa isang mall. Madaling araw na, halos wala ng tao. At ang tanging tunog sa paligid ay ang pag-echo ng mga yapak ko habang nag-iikot sa basement parking. Tahimik, normal. Pero may isang gabi na nakapagpapago sa pananaw ko tungkol sa mga kwentong kababalaghan. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan, may narinig akong mahina ngunit malinaw na tunog ng pagtakbo ng maliliit na paa. Parang sa isang bata. Napahinto ako. Bata? Dito sa ganitong oras? Bulong ko sa sarili. Sinundan ko ang tunog. Pabilis ng pabilis. Hanggang sa tumigil ito sa isang sulok ng parking lot na madilim, malayo sa ilaw. Dahan-dahan akong lumapit. Ang mga kamay ko, mahigpit na nakahawak sa batuta ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Kahit hindi ko pa nakikita kung may tao nga talaga. Walang sumagot. Tinutok ko ang flashlight ko. Doon ko siya nakita. Isang batang babae, nakaputing damit, nakatalikod sa akin. Mukhang mga 5 taong gulang lang siya. Basa ang paa niya. May bakas ng tubig sa sahig, pero walang tubig sa paligid. Nanginginig ang kamay ko habang tinatawag ko siya. Iha, nasaan ang mga magulang mo?
Daan-daan siya lumingon. Doon bumigat ang dibdib ko. Wala siyang muka. Tinalo ako ng takot. Napaatras ako. Napatakbo. Papunta sa guard station. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko sa sobrang kaba. Pagbalik ko sa CCTV room, agad kong tinignan ng footage ng parking lot. Naisip kong baka guni-guni ko lang. Pero nang i-rewind ko ang recording, nakita ko ang sarili kong naglalakad, puminto at tumutok ng flashlight. Pero wala akong kaharap na bata. Ako si Archie, isang security guard sa isang lumang kondominium. Marami ng kwentong kumakalat tungkol sa lugar na ito. May mga anino raw na dumadaan sa hallway, may kumakatok sa pinto ng mga walang nakatira, at minsan may mga mahihinang iyak na naririnig sa hagdan. Hindi ako naniniwala sa multo hanggang sa isang gabi nag-iba ang pananaw ko. 2:00 ng madaling araw, nagraronda ako sa ika-10 palapag. Tahimik ang buong gusali, maliban sa mahihinang tunog ng bentilador at mga yabag ko sa makintab na sahig. Habang naglalakad, napansin kong bukas ang isang bintana sa dulo ng pasilyo. Hindi ko maalala kung may nakabukas kanina. Lumapit ako para isara ito. Baka kasi may pumasok na pusa o ibon. Pero bago ko pa maabot ang bintana, napansin kong may tao sa kabilang gusali. Isang lalaki, nakatayo sa tapat ng isang saradong unit sa kabilang building. Nakatingin siya sa akin. Mataas ang gusaling ito, pero sa posisyon ko, klarong-klaro ang lalaking yon. Wala siyang ginagawa. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Basta lang nakatingin. Maya-maya, unti-unti siyang umiti. Dito na ako nakaramdam ng matinding kilabot. Walang ilaw sa unit na yon, pero kitang-kita ko siya sa dilim. Dali-dali kong isinara ang bintana, umakbang ako pa atras. Pero bago ko pa maabot ang hallway, narinig ko ang isang mahinang katok sa bintana. Hindi ko na tinignan kung sino yon. Mabilis akong bumaba papunta sa guard station. Nang silipin ko ulit ang kabilang gusali sa CCTV, wala namang tao roon. Pero mula noon, lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin tuwing gabi. Ako si Joseph, isang security guard sa isang hotel. Night shift ako, kaya sanay na ako sa katahimikan at kakaibang pakiramdam sa madaling araw. Pero may isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Isang gabi, nagbago ang tingin ko sa lugar na binabantayan ko. 2:00 ng madaling araw, nag-iikot ako sa lobby nang may tumunog na hudyat na bumukas ang elevator. Napatingin ako sa screen ng CCTV. May bumabang pasahero mula sa ika-7 palapag. Wala namang guest na dapat nandyan dahil undergoing ang buong floor. Sinilip ko ang monitor. May nakatayo sa loob ng elevator. Isang matangkad na lalaki. Nakayuko. Mahaba ang buhok at nakaitim. Napakunot noo ako. Sino to? Walang naka-check-in na ganitong itsura. Lumabas ako mula sa guard station at sumilip sa lobby. Bumukas ang elevator, pero walang lumabas. Lumapit ako, sumilip sa loob. Wala namang tao. Pero bago ko pa maisara ang pinto,
May napansin ako. May madilim na anino sa sulok ng elevator. Hindi ito akin. At wala namang ibang ilaw na pwedeng lumikha nito. Biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Napaatras ako. Pumunta sa ground floor ang elevator mag-isa. Mula noon, iniiwasan ko na sumakay sa elevator na mag-isa tuwing madaling araw. Mas lalo na kapag mula sa ikapitong palapag pababa. Ako si Julmar, isang security guard sa isang lumang subdivision. Gabi ang shift ko, kaya sanay na ako sa tahimik na paligid, malamig na hangin at minsan kakaibang tunog mula sa di maipaliwanag na pinanggagalingan. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan, isang gabing hindi ko na muling gustong balikan. 3:00 ng madaling araw, nagroronda ako sa guardhouse. Walang katao-tao sa kalye. Tanging tunog ng kuliglig at may hinang kaluskos ng dahon ang maririnig. Normal lang lahat. Hanggang sa mapansin ko ang isang lalaki sa may poste ng ilaw sa dulo ng kalsada. Nakasuot siya ng lumang puting polo at itim na pantalon. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang sa ilalim ng ilaw. Katalikod. Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? Dahil trabaho kong tiyakin ang seguridad ng lugar, lumapit ako. Boss, gabi na. Dito ka ba nakatira? Tanong ko, habang unti-unting nilalapitan siya. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya gumalaw. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Parang may mali. Ang halos 5 metro na lang ang layo ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon ang lambot ang tuhod ko. Hindi normal ang mukha niya. Mas malaki ang mata niya kaysa dapat. Masyadong malapad ang ngiti niya at hindi siya kumukurap. Para siyang laruan na hindi maayos ang pagkakagawa. Napangiti siya ng mas malaki para ako napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makatakbo. Bigla siyang humakbang papalapit. Doon ako natauhan. Mabilis akong umatras. Nanginginig ang katawan. Pero nang pumikit ako at muling dumilat, wala na siya. Nagpadali ako bumalik sa guardhouse. Hingal at halos hindi makapagsalita. Sinilip ko ang CCTV. Wala akong nakita. Pero bago ko pa masara ang monitor, napansin ko ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Sa refleksyon ng salamin ng guardhouse, nasa likod ko siya. Tawagin niyo na lang akong Mang Tonyo. Isang security guard na nakadistino sa isang lumang warehouse. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa lugar na ito. May nagpaparamdam daw, may naririnig na boses at may nakikitang anino. Pero hindi ako madaling matakot hanggang isang gabi napatunayan kong hindi lang pala chismis ang lahat. 2:00 ng madaling araw, nagroronda ako sa paligid ng warehouse. Tahimik ang paligid. Maliban sa may hinang kaluskos ng mga daga, sanay na ako sa ganito. Pero habang naglalakad ako, biglang may malakas na tunog ng mga kahunang bumagsak sa loob. Agad kong tinignan ng CCTV monitor. Walang tao, walang kahit anong galaw. Pero malinaw kong naririnig ang pagbagsak ng mga kahon. Kinabahan ako. Pero kailangan kong gawin ang aking trabaho. Dahan-dahan akong pumasok sa loob
Hawak ang flashlight at batuta. Pagpasok ko, nagkalat nga ang ilang kahon sa sahig. Parang may bumangga sa mga ito. Pero wala namang senyales ng kahit sinong nandyan. Habang ini-inspeksyon ko ang paligid, biglang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Napahinto ako. Hindi ito normal. Dahan-dahan akong lumingon. Sa isang sulok ng warehouse, may nakita akong aninong nakatayo. Isang matandang babae, nakaitim, nakatitig sa akin. Nanginginig ang kamay kong nakahawak sa flashlight. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Pumikit ako saglit at huminga ng malalim. Pagmulat ko, wala na siya. Bigla akong napaatras at halos matumba sa kaba. Mabilis akong lumabas ng warehouse. Hindi na lumingon. Kinabukasan, ikwento ko ang nangyari sa isang dating empleyado ng warehouse. Sabi niya, matagal nang may nagpapakita roon. Isang babaeng trabahador na aksidenteng namatay sa loob ng maraming taon na ang nakalipas. Simula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, lagi kong nararamdaman ng malamig na hangin sa batok ko. At minsan, may mahihinang boses na tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito titiisin. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ako kailanman magpapaiwan mag-isa sa warehouse na yun muli. Tawagin niyo na lang akong Aling Rosa. Isang caretaker sa isang lumang mansyon sa probinsya. Sabi ng dating nagbabantay rito, may kung anong kakaiba sa bahay na ito. Ay naririnig daw na yapak sa gabi, may aninong dumaraan sa bintana at may umiiyak sa lumang kwarto sa itaas. Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kwentong ganyan. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa sala, biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Napatigil ako. Sinundan niyo ng mahinang yapak sa hagdan. Dahan-dahang bumababa. Napalunok ako. Ako lang ang tao rito. Sino ang naglalakad? Umigpit ang hawak ko sa walis. At dahan-dahan ako lumapit sa hagdan. Nang itaas ko ang aking tingin, may aninong dumaan sa itaas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Baka daga lang, mahina kong sabi sa sarili. Pero alam kong hindi iyon daga. Dahan-dahan ako umakyat. Bawat hakbang ko, parang may bumubulong sa hangin. Ang marating ko ang itaas, napansin kong bukas ang pinto ng lumang kwarto. Hindi ko matandaan kung iniwan ko itong bukas. May nahulog mula sa loob, isang lumang larawan. Pinulot ko ito at nilingon ng paligid. Habang hawak ko ang larawan, napansin kong may sulat sa likod. Tulungan mo ako. Bigla akong kinabahan. Mula sa gilid ng aking mata ay nakita akong refleksyon sa lumang salamin sa loob ng kwarto. Isang batang babae, maputla, luhaan, nakatitig sa akin mula sa aking likuran. Hindi ako makagalaw. Lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang malamig na kamay na umawak sa braso ko. Aling Rosa. Mahina na boses ang narinig ko. Napapikit ako sa takot. Nang dumilat ako, wala na ang bata. Pero ang larawan na hawak ko, basa ng luha. Kinabukasan, umalis ako sa mansyon at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, sinasabi nilang may umiiyak pa rin sa lumang kwarto. At sa tuwing may dadaan sa mansyon,
May nakikita silang anino, nakasilip sa bintana, tahimik na naghihintay ng tulong. Ako si Nardo, isang caretaker sa isang maliit na rest house sa gitna ng bukirin. Tahimik at malayo sa kabiasnan ng lugar, kaya madalas akong mag-isa rito. Ngunit may isang bahagi ng bakuran na hindi ko gustong puntahan, ang matandang puno sa likod ng bahay. Sabi ng mga taga roon, may nagpakamatay raw na babae roon, ilang dekada na ang nakalipas. Simula noon, may kung anong hindi maipaliwanag na presensya sa ilalim ng punong yon. Hindi ako naniniwala sa kwento, hanggang sa may narinig ako isang gabi. Habang naglilinis ako sa loob ng bahay, biglang may pumalahaw na iyak mula sa likod. Parang boses ng isang babae, mahaba, masakit sa pandinig. Napatayo ako. Nakiramdam. Huminto ito saglit. Pero agad na sinundan ng may hinang hikbi. Lumabas ako para tignan. Pagdating ko sa likod ng bahay, malamig ang hangin. Kahit tag-init. Tahimik. Walang kahit anong gumagalaw. Pero ang anino ng puno, parang mas madilim kaysa dati. Lilingunin ko sana ang bahay nang mapansin ko ang isang bagay sa ilalim ng puno. Isang puting tela na parang damit. Nanginginig akong lumapit at doon ko nakita may isang babae nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok, nakalugay, at basa ang suot niyang puting bestida. Para siyang nanginginig habang patuloy sa paghikbi. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong ko. Kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang muka. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang nanlilisik niyang mapupulang mata o ang pagngisi niyang abot tenga. Hindi ko naisipang tumakbo. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa bato ko at isang boses na bumulong sa tenga ko. "Huwag mo akong iwan." Pagdilat ng mata ko, umaga na. Nakahandusay ako sa damuhan, nanginginig at may marka ng kamay sa liig ko. Kinabukasan, umalis ako sa rest house at hindi na bumalik. Ngunit mula noon, tuwing pumipikit ako para matulog, naririnig ko pa rin na may hinang hikbi sa hangin. Ako si Greg, isang bagong caretaker sa isang lumang bahay sa bahayan. Tahimik ang lugar, malayo sa abala ng syudad. Ayon sa may-ari, bihira naman silang bumisita kaya ako lang ang tao rito. Madali lang naman ang trabaho, maglinis, magbantay, at tiyaking walang nakakapasok na magnanakaw. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang nagkakape ako sa kusina, napatingin ako sa bintana. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita ko ang labas ng bahay. At doon ako may nakita. Isang muka, nakasiksik sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Kaputla ang balat, malalim ang mga mata at nakangisi. Napapitlag ako. Tumayo ako agad at lumapit sa bintana. Pero nang idikit ko ang mukha ko para tignan ng mas maigi, bigla itong nawala. Lumabas ako para tignan kung may tao nga, pero wala namang sino man sa paligid.
Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang huni ng kuliglig. Baka namamalikmata lang ako. Bulong ko sa sarili bago bumalik sa loob. Ngunit habang paakyat ako sa hagdan, napalingon ako sa malaking salamin sa dingding. At doon sa refleksyon, nasa likod ko siya, nakangiti, nakatitig sa akin. Napaatras ako at mabilis na tumingin sa likod ko. Wala. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa salamin, naroon pa rin siya, mas malapit. At doon ko napansin, hindi lang siya refleksyon. Dahan-dahan lumabas mula sa salamin. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng bahay. Pero kinabukasan, nag-resign ako. Sinabihan ko ang may-ari, pero ngumiti lang siya at sinabing, nakita mo na rin pala siya. Ako si Maripe, isang caretaker sa isang abandonadong gusali sa bayan. Dating ospital daw ito noong panahon ng giyera, pero matagal nang walang gustong gumamit nito. Ang trabaho ko lang ay tiyaking walang papasok na magnanakaw o palaboy sa loob. Tahimik dito sa araw, pero pagdating ng gabi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Noong pangatlong gabi ko sa trabaho, habang umiinom ako ng kape sa maliit kong opisina sa unang palapag, biglang may kumatok sa pinto. Napatigil ako. Sino naman ang pupunta rito sa ganitong oras? Dahan-dahan ako lumapit at sumilip sa maliit na bintana ng pinto. Wala namang tao. Napakapit ako sa dibdib ko. Lumabas ako para tignan kung may tao sa paligid. Pero wala. Sinubukan kong baliwalain yon at bumalik sa loob. Kinabukasan, tinanong ko ang dating caretaker kung may kakaibang nangyayari dito. Yung kumakatok? Huwag mo nang pansinin, basta huwag mong pagbuksan. Huwag pagbuksan? Tanong ko habang kinakabahan. Huwag na huwag, kahit anong mangyari. Seryoso niyang sagot. Kinilabutan ako. Niloloko lang ba niya ako? Kinagabihan, habang nakaupo ako sa opisina, narinig ko ulit ang pagkatok. Mas malakas ngayon, mas matagal. Napasinghap ako. Sinilip ko ulit ang bintana ng pinto. Wala pa ring tao. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Lilingunin ko na sana ang hagdan ng mas malakas. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang flashlight at baseball bat at mabilis binuksan ang pinto. Wala pa ring tao. Pero nang tignan ko ang sahig, may marka ng kamay sa alikabok. Maliit, parang kamay ng bata. Biglang lumamig ang paligid. At bago ko pa maisara ang pinto, may narinig akong boses sa likod ko. Malamig at pabulong. Sabi ko sa'yo, huwag mong pagbuksan. Ako si Alma, isang stay-in caretaker sa isang lumang bahay na hindi na tinitirahan ng may-ari. Malaki ito, may 2 palapag at napapaligiran ng matataas na puno. Tahimik dito, masyadong tahimik. Sa unang linggo ko, wala naman ako nararamdamang kakaiba. Pero pagsapit ng 2nd linggo,
may nagsimula akong mapansin. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may tunog ng yabag mula sa itaas. Parang may naglalakad sa lumang kahoy na sahig. Ako lang ang tao sa bahay. Isang gabi, nagpasya akong alamin kung ano yon. Dahan-dahan ako umakyat sa hagdan. Hawak ang flashlight. Tahimik ang paligid. Pero nang makarating ako sa itaas, napansin kong bukas ang pinto na isang silid. Kahit sigurado akong sinara ko ito bago ako matulog. Dahan-dahan ako sumilip sa loob. Wala namang tao. Pero sa dulo ng kwarto, may isang lumang salamin na nakasandal sa dingding. Madilim ang paligid. Pero sa ilalim ng mahina kong ilaw, may nakita kong refleksyon sa salamin. Isang lalaki nakangiti. Nakatayo sa likod ko. Napabalikwas ako na lingon. Pero wala namang tao sa likod. Bumalik ako sa pagsilip sa salamin at nandun pa rin siya. Mas malapit na, mas malaki ang ngiti at dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig habang bumubulong ng, "Nakikita mo na ako, hindi ba?" Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pababa. Ang naaalala ko lang, nung sumilip ako ulit sa salamin bago ako lumabas ng bahay, wala na ang lalaki. Pero nakangiti na rin ang refleksyon ko. Ako si Joanna. Bagong lipat ako sa isang lumang bahay sa bayan. Wala akong pambili ng kondo o apartment. Kaya nang may mag-alok sa akin ng murang paupahang bahay, agad akong pumayag. Maganda naman ang bahay, kahit medyo luma na. Pero may isang bagay akong hindi gusto. Ang malaking aparador sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong nakukuha rito. Nung unang gabi ko, habang nakahiga na ako sa kama, bigla ako nakarinig ng mahina at garalgal na tunog mula sa aparador. Para bang may gumagalaw sa loob. Napaupo ako sa kama. Hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ako. Pero parang bahagyang gumalaw ang pinto ng aparador. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit. Hinawakan ko ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Wala naman. Puro damit lang ang nasa loob. Napailing ako. Siguro lumang kahoy lang, kaya umingit. Pero habang papalayo ako, napansin kong parang may nakasilip mula sa pagitan ng mga damit, isang mata. Nanlamig ako. Dahan-dahan kong binalik ang tingin ko sa aparador. Umakbang ako palapit. Nanginginig na hinawi ang mga damit. Wala namang tao. Napaatras ako. Sinara ko agad ang aparador at bumalik sa kama. Pilit na iniiwasan tumingin doon. Kinabukasan, tinanong ko ang landlord tungkol sa aparador. Hindi mo ba alam? Natatawa niyang tanong. May dating nangupahan dyan, pero bigla na lang nawala. Akala namin umalis. Pero nang ipaayos namin ang bahay, Napatigil siya. Ano? Tanong ko. Kinakabahan. hindi na namin siya nahanap. Pero nung binuksan namin ang aparador, may nakita kaming kuko. At mga galos sa loob ng pinto nito. Ako si Rene, isang manunulat
na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Sa pagbisita ko sa Siquijor, nagdesisyon akong tumuloy sa isang lumang bahay na inuupahan ng isang pamilya. "Sigurado ka bang dito ka magpapalipas ng gabi?" tanong ng may-ari. "May mga bisita tayo minsan, lalo na sa bintana." Akala ko nagbibiro lang siya, kaya natawa ako. Pero nang pumasok ako sa silid ko, nag-iba ang pakiramdam ko. Mabigat at tahimik, parang may nakatingin. Habang nagsusulat ako sa lamesa malapit sa bintana, naramdaman kong parang may nakadungaw sa akin mula sa labas. Nang lingunan ko ito, wala namang tao. Pero bukas ang bintana, kahit sigurado akong isinara ko ito kanina. Hindi ko na lang pinansin, baka hangin lang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Tinignan ko ang bintana at doon ko siya nakita. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok at nakadungaw sa akin mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Ang silid ko ay nasa ikalawang palapag. Imposibleng may nakatayong tao roon. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang nakakatakot na ngiti. Mabilis kong isinara ang kurtina at nagdasal ng buong lakas. Ilang minuto akong nakapikit, nanginginig, bago ako naglakas ng loob na sumilip muli. Wala na siya. Kinabukasan, ikwento ko ito sa may-ari ng bahay. Hindi na siya nagulat. Lahat ng umuupa rito, nakikita siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Pag tumagal ka rito, masasanay ka rin. Hindi ko na hinintay pang masanay. Agad akong umalis ng bahay na yon. Pero mula noon, kahit saan ako magpunta, tuwing matutulog ako sa isang silid na may bintana, pakiramdam ko, may nakadungaw pa rin. Ako si Harry, isang manlalakbay na mahilig sa mga kakaibang destinasyon. Matagal ko nang naririnig ang mga kababalaghan sa Siquijor, kaya nagdesisyon akong mag-isa itong bisitahin. Sa unang gabi ko sa isla, nakasama ko ang ilang lokal sa isang maliit na inuman. Habang nagkukwentuhan, may biglang nagbiro. Kung gusto mo ng tunay na kilabot, maglakad ka sa sementeryo ng bayan, bandang 3:00 ng madaling araw. Nagtawanan ng iba, pero may isang matandang lalaki na seryosong tumingin sa akin. Huwag kang makulit, iho. May isang bangkay doon na hindi pa rin matahimik. Minsan, tumatakbo siya. Nang tanungin ko kung anong ibig niyang sabihin, tumanggi na siyang magsalita. Dahil mahilig ako sa adventure, nagdesisyon akong patunayan na katang-isip lang ito. Kinabukasan, bago mag 3:00 ng madaling araw, nagpunta ako sa sementeryo na tinutukoy nila. Madilim, walang ibang tao. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ihip ng malamig na hangin. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga lumang nicho, may narinig akong mahihinang yabag. Siguro hayop lang to, bulong ko sa sarili. Pero nang tumigil ako, tumigil din ang yabag. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Biglang may malakas na kalabog sa isang lumang ataol malapit sa akin. Para bang may pilit gustong lumabas mula sa loob nito. Napaatras ako hanggang sa biglang bumukas ang takip ng ataol. At mula roon, isang lalaki na nabubulok ang balat ang biglang tumayo at tumakbo diretso papunta sa akin.
Napasigaw ako at mabilis tumakbo palabas ng sementeryo. Hindi ko na inisip kung tama ba ang dinadaanan ko. Basta ang alam ko lang, may humahabol sa akin. Pagkarating ko sa bayan, uminto ako at nang nilingon ko ang daan, wala nang nakasunod sa akin. Tahimik ang lahat. Kinabukasan, ikunento ko ito sa matandang lalaki na nakainuman ko. Sabi niya, Ang bangkay na yan, pinatay ng walang kalaban-laban. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya. Hinahanap niya ang taong pumatay sa kanya. ako si Marlon, isang photographer na mahilig sa adventure. Matagal ko nang gustong bisitahin ang Siquijor, hindi lang dahil sa ganda ng isla, kundi para patunayan na katang-isip lang ang mga kwentong tungkol sa aswang, mambabarang at mangkukulam. Pagdating ko, inupahan ko ang isang maliit na bahay sa isang liblib na baryo. Ang nag-asikaso sa akin ay si Aling Sabel, isang matandang ilang may alam sa mga lihim ng lugar. Bago siya umalis, tinitignan niya ako ng seryoso. Huwag kang gagala sa gabi, Marlon. Hindi mo alam kung ano ang naglalakad sa dilim. Natawa lang ako. Baka gusto lang niyang takutin ng mga dayo. Pero isang gabi, hindi ako nakatiis. Gusto kong tuklasin ang kagubatan sa likod ng bahay. Bit-bit pang flashlight at camera. Naglakad ako papasok sa masukal na daan. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Nang makarating ako sa isang clearing na lugar, nagsimula akong kumuha ng litrato. Ngunit habang kinukuhaan ko ang paligid, may napansin akong anino sa gilid ng lente. Isang figurang matangkad at balingkinitan. Sino yun? Tanong ko sa sarili ko. Dahan-dahan ako lumingon at doon ko siya nakita. Isang babaeng matangkad na payat at nakaputing bestida na marumi at punit-punit. Mahaba ang kanyang buhok, natatakpan ng muka. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Biglang lumakas ang hangin at bumagsak ang mga tuyong dahon sa paligid. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Ang kanyang mga paa nakaangat sa lupa. Napaatras ako, nanginginig ang mga kamay ko. Tumawa siya, isang malamig at nakakapangilabot na halakhak. Dahan-dahan siyang lumapit at nang lumitaw ang mukha niya sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang kanyang mga mata, pula, kumikislap, at ramdam mo sa kanya ang gutom. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa bahay. Nanginginig akong isinara ang pinto at isinara ang lahat ng bintana. Narinig ko ang mahihinang gasgas sa dingding. Parang may matulis na kuko na kumakamot sa kahoy. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw. Wala na ang babae. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Ngunit, nang tignan ko ang camera ko, nanlumo ako sa nakita ko. Sa bawat litratong kuha ko sa gubat, nandun siya, nakangiti, nakatitig sa akin at papalapit ng papalapit sa bawat shot. Ako si Randy, isang documentary filmmaker
na mahilig sa mga misteryong kwento. Matagal ko nang gustong puntahan ng Siquijor para mag-imbestiga tungkol sa mga mangkukulam at mambabarang. Ay isang matandang albularyo na pumayag makapanayam ko, si Tatay Mando. Nung dumating ako sa bahay niya, may kakaiba agad akong naramdaman. Mabigat ang hangin, parang may kung anong nakamasid. May hinahanap ka raw, iho. Sabi niya habang sinisindihan ng kanyang insenso. Gusto kong malaman ng totoo tungkol sa isang babaeng mangkukulam na nawala daw noon dito. Sagot ko. Uminga siya ng malalim at tinignan ako. Kung si Lucia ang hinahanap mo, baka siya naman ang maghanap sa'yo. Ayon kay Tatay Mando, si Lucia ay isang malakas na mangkukulam noon sa Siquijor. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala. Walang nakakaalam kung siya'y namatay, umalis, o sadyang naglaho. Ang sabi ng matatanda, hindi siya nawala. Naghihintay lang siya ng susunod na tatawag sa kanya. Natapos ang interview, nagdesisyon ako maglakad-lakad sa gubat malapit sa bahay ni Mang Mando. Gusto kong kumuha ng footage habang naglalakad. Napansin kong parang may sumusunod sa akin. Mga yapak sa tuyong dahon. Malalim na paghinga sa likod ko. Pero tuwing lilingon ako, wala namang tao. Hanggang sa may narinig akong mahina ngunit malamig na tinig. Hinahanap mo ako? Nanigas ako. Ang tinig ay galing sa isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Maputla siya, manipis ang katawan, at may mga kulubot na balat na parang nasunog sa araw. Siya ba si Lucia? Umalis ka na, habang kaya mo pa. Bulong niya. Tila may udyok sa akin na umatras. Nang kumarap ako, nawala siya. Para lang usok na naglaho sa hangin. Agad akong bumalik kay Tatay Mando at sinabi ang nakita ko. Hindi siya nagulat. Nakaharap ka ng isang bagay na matagal nang hindi dapat hinahanap. Sinabihan niya akong umalis bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, sumakay ako sa isang bangkang paalis ng Siquijor. Hanggang palayo ako, napansin kong may nakaupo sa dulo ng bangka. Isang matandang babae. Walang ibang nakakakita sa kanya maliban sa akin. Ako si Neri, isang delivery rider na madalas magbiyahe sa Visayas. Isang gabi, habang nagmamaneho ako sa isang masukal na daan sa Siquijor, nadaanan ko ang isang babaeng buntis na naglalakad mag-isa. Madilim at halos walang ibang sasakyan sa kalsada. Pinahinto ko ang truck ko at ibinaba ang bintana. Miss, gabi na. Baka delikado. Gusto mo bang sumabay? Tanong ko. Daan-daan siyang lumingon. Parang pagod na pagod. Tumango siya at sumakay sa passenger seat habang bumabiyahe. Tahimik lang siya. Napansin kong wala siyang anino. Kahit tinatamaan siya ng ilaw mula sa dashboard. Kinabahan ako. Saan kita ihatid? Pero hindi siya sumagot. Bigla siyang umiti. Malapit na tayo, sabi niya sa malamig na boses. Nang lingunin ko siya ng mas maigi, doon ko napansin ang isang nakakakilabot na bagay. Nakalilis ang kanyang bestida at kita ko ang kanyang tiyan. Walang laman.
Para bang may bumutas dito at tinanggal ang sanggol sa loob. Nanginig ang buong katawan ko. Tinapakan ko ng todo ang gas. Hindi na lumingon. Nagsapit ko sa isang bahagi ng kalsada. Biglang gumaan ang pakiramdam na sasakyan. Nang lumingon ako sa passenger seat, wala na siya. Para bang tila hindi man lang siya sumakay. Pero nang tignan ko ang side mirror, may nakita kong anino ng isang babae sa likod ng truck, nakatitig sa akin. Kinabukasan, ikwento ko ito sa isang matandang residente. Sabi niya, Matagal nang nagpapakita yung buntis na yan. Sinasabing namatay siya, ilang taon na ang nakalipas. Hinahanap pa rin niya ang nawala niyang anak. mula noon, tuwing may biyahe ako sa Siquijor, nag-request na ako sa mga amo ko na palagi ako bigyan ng pahinante. Para naman hindi kung sino-sino ang sumasabay sa akin. Ako si Howie, isang medical representative na madalas bumiyahe sa iba't ibang probinsya. Isang gabi, na-assign akong maghatid ng gamot sa isang maliit na klinika sa Siquijor. Dahil malayo ang bayan, nagdesisyon ako magpalipas ng gabi sa isang lumang guest house sa tabi ng kagubatan. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa akin. Pero dahil pagod ako, agad akong humiga. 12:00 ng gabi nang magising ako sa isang malalim at nakakatindig balahibong alulong mula sa labas. Parang hindi normal na aso. Mataas, mahaba at parang may halong iyak ng isang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Nang silipin ko ang labas, nakita kong may isang anino sa ilalim ng buwan. Isang payat. Matangkad na nilalang na may mahabang kamay at pulang mata. Nakayuko ito, pero alam kong alam niyang nandito ako. Bigla itong tumingala at muling umalulong. Mas malakas, mas nakakakilabot. Ang buong katawan ko ay nang lamig. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko nang mag-isa. Hindi ko na iniisip kung bakit bumukas yun. Dali-dali akong lumabas at sumakay sa motor ko. Habang pinapaandar ko ito, naramdaman kong may tumalon mula sa bubong ng guest house. Mabigat, mabilis at palapit sa akin. Di na ako lumingon. Marurot ako pabalik sa bayan. Habang rinig ko pa rin ang mahabang alulong na sumasabay sa akin sa dilim. Kinabukasan, kwento ko ito sa isang matandang lalaki sa bayan. Sabi niya, Sabi ng matatanda, may isang nilalang sa gubat na naghahanap ng kapalit bago siya tuluyang mawala. At mukhang ikaw ang napili niya kagabi. itago niyo na lang ako sa pangalang Richard. Palagi akong bumibili ng kape sa isang maliit na coffee shop sa BGC bago pumasok sa opisina. Cozy ang lugar. Hindi masyadong matao tuwing umaga. Kaya ito ang paborito kong tambayan. Isang araw, napansin kong may isang lalaki na nakaupo sa sulok, malapit sa bintana. Nakasuot siya ng puting polo, nakasalamin at tahimik na nakatingin sa labas. Hawak ang baso ng kape. Hindi ko siya ganong pinansin noong una, pero napansin kong araw-araw siyang nandoon. Nasa parehong pwesto,
parehong oras at palaging nakatingin sa labas. Isang umaga, nagkataong walang ibang customer. Kaya naisipan kong tanungin ng barista tungkol sa kanya. "Kuya, regular customer niyo ba yung lalaking yun?" Sabay turo sa kanya. Napatingin ng barista tapos ngumiti. "Sino po?" Sagot niya. Napakunot ang noo ko. "Yung lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Lagi siyang nandito, di ba?" Tumingin ulit ang barista sa direksyon ng mesa. "Wala naman, sir. Pero kitang-kita ko. Andun siya. Nakatingin pa rin sa labas. Parang naghihintay ng kung sino." Nang lumingon ulit ako sa barista, medyo namutla siya. "Sir, matagal na nga walang umuupo dyan. Halos bumilis ang tibok ng puso ko." Mabilis ako lumingon pabalik sa mesa. Wala na siya. Pero sa ibabaw ng mesa, may naiwan. Isang baso ng kape na may lumamig ng inumin at isang lumang resibo na may date. 3 taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Kyle. Gabi na nang matapos ako sa trabaho. Dahil pagod na ako, naisipan ko sumakay ng taxi pa uwi. Imbis na maglakad, papunta sa sakayan ng bus. Medyo mahirap makahanap ng taxi kapag 10 oras ng gabi. Kaya nang may umintong lumang puting taxi sa tapat ko, dali-dali akong sumakay. Saan po, boss? Tanong ng taxi driver. "Sa Makati po, malapit lang." Sagot ko habang sinisigurado na sa tamang direksyon ng biyahe namin. Tahimik lang si Manong habang nagmamaneho. Wala akong napansing kakaiba noong una, hanggang sa mapansin kong parang walang ibang sasakyan sa kalsada. Sa BGC, gantong oras, palaging may sasakyan. Mga bus, kotse, motor. Pero ngayon, wala. Tumingin ako sa bintana. Parang hindi na BGC ang nadadaanan namin. Wala na ang matataas na gusali. Wala na ang mga ilaw ng lungsod. "Manong, tama po ba yung dinadaanan natin?" Tanong ko. Pilit na kinakalma ang sarili. Hindi siya sumagot. Lumingon ako sa kanya, sa rearview mirror. Nanlaki ang mata ko. Walang mukha ang driver. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang door handle. Pero hindi ko ito mabuksan. "Manong, itigil niyo po ito." Sigaw ko. Pero parang hindi niya ako naririnig. Sa harapan namin, may makikitang lumang tulay na mistulang hindi pa natapos gawin. Sa dulo nito, wala nang daan. Bangin na lang. Palapit kami ng palapit. Napapikit ako. Pilit na hinihila ang pinto. Nang biglang, nagising ako. Nasa loob pa rin ako ng taxi. Pero nakaparada na ito sa tapat ng kondo ko. Wala na ang kakaibang daan. Wala na ang tulay. Mabilis akong bumaba at lumingon pabalik sa taxi. Wala na ito. Dali-dali na akong pumunta sa kondo ko at iniisip lahat ng nangyari. Buti na lang, panaginip lang, at sana hindi na ulit maulit yung panaginip na yon. Ako si Frank, isang call center agent na madalas nag-overtime sa gabi. Isang madaling araw, pagkatapos ng shift ko, nagpa siya akong umuwi
gamit ang isang ride-hailing app. Dahil kaunti lang ang sasakyan sa BGC sa ganitong oras, mabilis ako nakahanap ng driver. Nang sumakay ako sa likod ng kotse, normal naman ang lahat. Mabait si kuya driver. Tahimik lang pero nakangiti. Habang umaandar kami, napansin kong panay ang silip niya sa rearview mirror na para bang may tinitignan sa likod. Hindi ko agad pinansin. Baka pagod lang siya. Pero ilang minuto pa, hindi na ako mapakali. Muli siyang sumilip sa salamin at biglang nagtanong, "Sir, kasama niyo po ba siya?" Nanlamig ako. Sino po?" Sagot ko. Pilit na hindi nanginginig ang boses. Hindi sumagot si kuya. Tinignan ko ang refleksyon sa rearview mirror at doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa tabi ko. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Mabilis akong lumingon sa tabi ko. Walang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin siya. "Kuya, pakibilisan po." Bulong ko. Halos hindi makapagsalita. Wala pang 5 minuto. Hininto ni kuya ang sasakyan sa tabi ng gas station. Bigla siyang bumuntong hininga. Halatang kinakabahan. "Pasensya na sir. Kanina pa kasi sumasabay sa mga pasahero ko dito sa BGC. Pero sa inyo lang siya tumagal." Hindi ko na alam kung paano ako nakababa ng kotse. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi na ako muling sasakay mag-isa sa 10 oras ng gabi sa BGC. Ako si John Paul. Alas 11 na ng gabi. Ako na lang ang naiwan sa opisina namin sa BGC. Pilit tinatapos ang mga revisions para sa isang urgent na project. Tahimik ang buong floor at tanging tunog ng keyboard at mahinang ngunit tuloy-tuloy na ugong ng aircon ang maririnig. Nang matapos ko na rin sa wakas ang ginagawa ko, mabilis kong inayos ang gamit ko at naglakad papunta sa elevator. Pagod na ako. Gusto ko na lang makauwi. Pinindot ko ang down button ng elevator at agad namang bumukas ang elevator. Walang laman. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Napabuntong hininga ako habang sinasandal ang ulo ko sa malamig na pader. Isang segundo lang nang biglang napadilat ako. Huminto ang elevator. Pero hindi pa ito nasa lobby. Tumingin ako sa display ng screen. 13. Napakunot na ako. Walang ika-13 palapag sa building namin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang tao. Tahimik. Pero may malamig na hangin na dumaloy papasok. At biglang bumigat ang pakiramdam sa loob ng elevator. Parang may nakatingin sa akin. Mabilis kong pinindot ang close button, pero hindi agad ito sumara. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang gumulaw muli ang elevator pababa. Napalunok ako. Pinilit kong wag magpanik. Pero nang tinignan ko ang refleksyon ko sa pinto ng elevator, may nakatayong babae sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Pero walang tao. Pero sa refleksyon, nandun pa rin siya. Nanigas ang katawan ko. Napapikit ako sa takot. Pagdilat ko, nasa ground floor na ako. Bumukas ang pinto at halos natapilok ako sa pagmamadali lumabas.
Nanginginig akong lumingon pabalik sa elevator. Wala namang ibang tao. Pero bago sumara ang pinto, may narinig akong mahina at malamig na boses. Next time, huwag ka nang mag-overtime mag-isa. At tuluyang naglaho ang elevator pabalik sa itaas. Ako si Mandy. Palagi akong dumadaan sa isang makipot na iskinita sa BGC papunta sa opisina. Isa itong shortcut na hindi gaanong pinapansin ng iba. Siguro dahil mukhang dead end. Pero isang umaga, may napansin akong kakaiba. May maliit na bakal na gate sa dulo ng iskinita na nakabukas. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa loob. Laking gulat ko nang makita ang isang hardin. Pero hindi ordinaryong hardin. Makulay ang paligid. Punong-puno ng kakaibang bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. May malalaking puno na tila bumabalot sa buong lugar. At may maliit na pond sa gitna na may maliit na napakalinaw na tubig. Ang hangin dito ay sariwa. Malayo sa maingay at mausok na BGC na alam ko. Parang ibang mundo. Habang naglalakad ako papasok, napansin kong biglang humina ang ingay ng syudad. Wala nang busina ng sasakyan. Wala nang yapak ng mga nagmamadaling empleyado. Tanging huni ng ibon at banayad na kaluskos ng dahon sa hangin ang maririnig. Doon ko lang napansin na may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko sa tabi ng pond. Nakangiti siya sa akin. Pero parang may anong lungkot sa kanyang mata. Matagal na kitang hinihintay. Mahina niyang sabi. Nagulat ako. Po? Hindi ko po kayo kilala. Ngumiti siya muli. Pero kilala kita. Ikaw ang huling nakakita sa harding ito. Napaatras ako. Nang lumingon ako pabalik sa gate, biglang parang lumabo ang paligid. Di ko na makita ang iskinita. Tanging hardin na lang ang nasa harap ko. At noon ko lang naisip, kailan nga ba ako huling nakakita ng iskinita rito? Parang wala naman talagang daanang ganito sa BGC. Ako si Daryl. Ating gabi na nang makarating ako sa kondo ko sa BGC. Pagod na ako sa trabaho. Kaya mabilis ako nagtanggal ng sapatos at diretso sa kwarto. Habang nakahiga ako sa kama, napansin kong bukas pa pala ang ilaw sa sala. Ayaw ko nang bumangon, kaya hinayaan ko na lang. Bago ako pumikit, napalingon ako sa pinto ng kwarto ko. At doon ko siya nakita. Isang lalaking nakatayo sa may pintuan. Nakasuot siya ng jacket. Hindi gumagalaw. Hindi ko maaninag ng maayos ang mukha niya dahil madilim. Pero ramdam ko ang malamig niyang titig sa akin. Nanigas ako sa takot. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero sigurado akong inilak ko ang pinto ng kondo kanina. Naisipan kong bumangon at tumakbo palabas. Pero nang subukan kong igalaw ang katawan ko, hindi ako makagalaw. Parang naparalyze ako. Pinilit ko sumigaw. Wala ring lumalabas na boses. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti siyang lumalapit sa kama ko. Hanggang sa dumilim ang paningin ko. Nagising ako kinaumagahan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Mabilis kong nilingon ang pinto ng kwarto. Wala na ang lalaki.
Pero ang mas nakakapangilabot, ang tignan ko ang sahig malapit sa kama. May bakas ng yapak na putikan. Parang may tumayo doon buong magdamag. Nakatingin sa akin habang natutulog.